Paano kung ang bawat tahimik na sakripisyo mo, bawat sandali na nanatili kang malakas, habang ang iba ay umaasa sa iyo, ay hindi nakalimutan ng universo? Leo, palagi mong ibinubuhos ang lahat, sa pagmamahal, sa katapatan, sa pamumuno, kahit na hindi nakita ng iba ang sakit sa likod ng iyong lakas. Ngunit ang mga bituin ay nanunood. At ngayon, sa Mayo 2025, isang makapangyarihang kosmikong pag-aayos ang magbubukas ng yaman at pagkilala na tahimik mong nakuha. Hindi ito basta swerte. Ito ay banal na oras. Ang universo ay handang gantimpalaan ang iyong tapang, ang iyong puso, at ang iyong mga sakripisyo. Manatili ka sa amin dahil ang iyong sandali ay sa wakas narito na. Maligayang pagdating sa isang sandali na isinulat sa mga bituin. Isang sandali na nilikha lamang para sa iyo, Leo. Sa mga taon, naglakad ka ng may lakas, namuno ng may puso, at nagbigay ng hindi humihingi ng kapalit. Ikaw ang naging tagapagtanggol, tagapagbigay, ang tahimik na mandirigma na nagdala ng bigat ng iba habang binubuhat ang sarili mong hindi nakikitang laban. Ngunit ang Mayo 2025 ay hindi lamang isang bagong kabanata sa iyong buhay. Ito ang simula ng isang banal na pagbabago. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano ang isang bihirang at makapangyarihang kosmikong pag-aayos ay binabago ang enerhiya sa paligid ng Leo. Binubuksan ang mga pinto ng mga biyaya sa pananalapi, emosyonal na pagpapagaling, at matagal nang inaasam na pagkilala. Hindi ito isang karaniwang horoscope update. Ito ay isang mensahe sa kaluluwa, suportado ng astrolohiya, enerhiya, at espiritu, nilikha para sa Leo na handang tumanggap. Dahil sa pagkakataong ito, ikaw na. Ang iyong mga sakripisyo ay malapit ng maging iyong lakas. At ang iyong lakas ay malapit ng maging iyong yaman. Ang sakit sa likod ng pagmamataas ng Leo. Mga taon ng tahimik na pakikibaka. Sa likod ng bawat ngiti ng Leo na puno ng tiwala ay isang kwento na kakaunti lamang ang tunay na nakakaintindi. Dahil habang nakikita ng mundo ang Leo bilang matapang, makapangyarihan, at kumikinang, tanging ang ilan lamang ang nakakaalam ng mga tahimik na unos na kanilang hinarap upang patuloy na magningning. Kilala ang mga Leo bilang mga hari at reyna ng zodiac, ngunit ang pagkaroyalidad ay madalas na may kasamang pag-iisa, sakripisyo, at mga laban na isinagawa sa katahimikan. Ikaw ang naging sandigan ng iba kapag sila'y mahina, ang nakikinig, ang nag-aangat, ang nagbibigay ng walang hangganan. Nanatili kang malakas para sa iyong pamilya, nagbigay daan para sa iyong mga kaibigan, at pinuhat ang mga responsibilidad na hindi naman iyo sa simula. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, bihira kang nagreklamo. Dahil sa kaibuturan, naniwala kang ang pagmamahal, katapatan, at tapang ay mas mahalaga kaysa sa palakpakan. Ngunit magpakatotoo tayo. May mga gabing nagduda ka kung may nakakita ba sa iyong pagsusumikap. Kung may nagpapahalaga ba kung gaano karaming beses mong inilagay ang pangangailangan ng iba bago ang iyo. Kung naaalala ba ng universo ang iyong pangalan. May mga pagkakataong ikaw ay pagod na, emosyonal, espiritual, at kahit nasa pananalapi. Ngunit patuloy kang nagpatuloy. Hindi dahil madali, kundi dahil ito ang iyong kalikasan. Ganito ang paraan ng Leo. Bumangon kapag ang iba ay bumagsak, kumikislap, kahit na ang iyong sariling apoy ay unti-unting nawawala. At ang pinakamasakit ay hindi ang sakripisyo, kundi ang katahimikan. Ang paraan ng mga tao na inisip nilang, okay ka lang, dahil lagi kang okay. Ang paraan ng pag-asa nila sa iyong lakas nang hindi nila nararamdaman kung gaano ito kabigat sa iyo. Ikaw ang hindi nasabing bayani sa maraming kwento ng mga tao. Ngunit sino ang naging bayani sa iyo? Ang tahimik na sakit na ito ay humubog sa iyo. Ginawa kang mas matalino, mas malambot, at mas espiritual na may kamalayan. Natutunan mong makahanap ng kapayapaan sa pag-iisa, magtiwala sa iyong panloob na tinig kapag ang iba ay nagduda sa iyo,
at magtanim ng mga binhi kahit na tila matuyo ang lupa. At ngayon, ang mga binhing iyon ay handa ng mamulaklak. Dahil ang universo ay hindi kailanman nagpapabaya sa isang pusong nagmamahal ng wagas. Hindi nito nakakalimutan ang kaluluwang nagbibigay ng hindi binibilang. At sa Mayo 2025, ang katotohanan iyon ay sa wakas ay magiging buo. Ang bahaging ito ng iyong paglalakbay, ang bahaging kinailangan mong maging tahimik, mapagpasensya, at malakas, ay hindi nakalaan upang magtagal magpakailanman. Isa itong paghahanda, isang sagradong paghinto bago ang tagumpay. At ngayon, Leo, ang tagumpay ay malapit na. Ang iyong mga sakripisyo ay hindi nasayang. Ang mga ito ay nasaksihan ng isang bagay na mas dakila. At malapit na, makikita ng mundo hindi lamang kung sino ka, kundi kung sino ka talaga. Ang kosmikong pag-ikot ng Mayo 2025, ang mga bituin ay sa wakas ay nasa pabor ng Leo. Sa mga taon, Leo, ikaw ay nagbigay ng hindi humihingi, nanatiling matatag habang ang buhay ay sinusubok ka, at binuhat ang iba habang tahimik na tinatanong kung kailan darating ang iyong pagkakataon. At ngayon, sa Mayo 2025, ang mga kalangitan ay sa wakas ay nagsisimulang sumagot. Hindi ito imahinasyon, pagnanasa, o walang laman na astrolohiya. Ito ay isang kosmikong galaw na umaayon sa karmik na katotohanan. Ito ang sinasabi ng universo. Panahon na ni Leo. Ang mga astrologer sa buong mundo ay masusing pinagmasdan ang bihirang kosmikong pag-aayos na ito. Isang makapangyarihang planetang pagsasanib ang nagaganap ngayong Mayo na kinabibilangan ng Jupiter, ang planeta ng kasaganaan. Venus, ang tagapamahala ng pagmamahal at pera. Pluto, ang tagapagpabago. At Mercury, ang tagapagbalita. Ang ginagawa nitong kakaiba ay kung saan ito tumama sa chart ng kapanganakan ni Leo, tuwirang naaapekto ang iyong ikalawang bahay ng kita, ikalimang bahay ng personal na pagpapahayag, at ikasampung bahay ng karera at pampublikong tagumpay. Pag-usapan natin ito. Una, si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at mga biyaya, ay nagbibigay liwanag sa iyong bahay ng kinita. Ibig sabihin, ang mga pagkakataon na may kinalaman sa yaman, negosyo, at pagkilala ay dumadami. At hindi ito aksidente. Ang enerhiya ni Jupiter ay gumaganti sa mga nagtrabaho na, sa mga nagpakita ng tibay. At Leo, ikaw ay nararapat dito. Sumunod si Venus, na dumadaan ng maayos at may mahika sa iyong sektor ng personal na halaga at pagpapahayag. Magsisimula kang makaramdam na mas magnetiko, mas malikhain, at mas pinahahalagahan, hindi lang sa emosyonal, kundi pati na rin sa pinansyal. Binibigyan ka ni Venus ng alindog, kaakit-akit, at kakayahang gawing kita ang iyong mga hilig. Ang mga malikhaing pangarap na itinabi mo, maaaring bigla silang magising at magdala ng kita sa kanilang likod. Ngunit ang tunay na tagapagbago ng laro, si Pluto. Kilala bilang ang dakilang tagapagpabago. Ang presensya ni Pluto ay nagsasaad ng pagkamatay ng luma at ang muling pagsilang ng isang makapangyarihang bagay. Direktang nakatutok sa iyong buhay propesyonal, tinutulungan kang alisin ang mga limitasyong paniniwala at mga luma at lipas na tungkulin upang makapagtamo ka ng mas makapangyarihang pagkakakilanlan. Hindi ka na lang nagtatangkang kumita ng pera, nagiging isang tao ka na natural na nakakakuha nito. At sa wakas, si Mercury, ang mensahero, ay ginigising ang mga pag-uusap, mga kasunduan, mga ideya, at networking na pabor sa iyo. Ang mga tao na dati hindi ka pinansin ay ngayon naghahanap ng iyong payo. Ang mga kliyente, mga boss, o mga kasamahan sa malikhaing proyekto ay biglang mapapansin ang iyong halaga. Hindi ito swerte, ito ay pagkakasunduan. Ang pagsasanib ng mga enerhiya na ito ay tinatawag ng mga astrologer na wealth gateway. Isang bintana kung saan ang kosmikong mga puwersa ay itinutulak ang mga handa ng espiritual at emosyonal. At Leo, ang bintanang iyon ay maluwang na bukas para sa iyo sa Mayo 2025. Ang kakaiba sa sandaling ito ay hindi mo na kailangang patunayan ng anumang bagay. Hindi ka na tumatakbo. Ikaw ay umaakit.
At ang universo ay tumutugon. Hindi lang sa mga tanda, kundi sa aktwal at konkretong mga resulta. Pera, pagkilala, mga imbitasyon, paglago. Ito na ang pagbabagong hinihintay mo. Ang kosmikong sistema ay muling binabalanse. Ang timbangan ay papabor sa iyo. At ang mga bituin ay sa wakas ay sumasalamin sa kung ano ang matagal nang ipinapahiwatig ng iyong kaluluwa. 5 palatandaan na ang universo ay nagsisimula ng ihanda ka, Leo, para sa yaman. Bago pa man ganap na mag-align ang mga planeta, ang universo ay palaging nag-iiwan ng mga palatandaan. Mga enerhiyang bulong, biglaang mga pagbabago. Pakiramdam na may malaking bagay na darating, kahit hindi mo maipaliwanag kung bakit. Kung ikaw ay isang Leo na nakakaramdam ng pagbabago sa iyong mga pangarap, mood o realidad, hindi lang ito isang coincidence. Ito ay isang kumpirmasyon. Dahil kapag nagsimulang kumilos ang tadhana, unang nararamdaman ng iyong kaluluwa. Narito ang 5 makapangyarihang palatandaan na ang universo ay nagsimula ng ihanda ka, Leo, para sa yaman at pagbabagong darating sa Mayo 2025. 1. Paulit-ulit na angel numbers at synchronicities. Napapansin mo ba ang mga numero tulad ng 100, 11, 222, at 323, 888, o alas 11:11 kamakailan? Hindi lang ito mga digital na pattern. Ito ay mga senyales ng enerhiya. Ang 111 ay sumisimbolo ng mga bagong simula. Ang 888 ay numero ng kasaganaan sa pananalapi at karma na binabayaran. Ang 222 ay nangangahulugang nasa tamang landas ka at ang suporta ay nasa paligid mo. Ang mga numerong ito ay madalas na lumalabas kapag ang espiritual na mundo ay nag-a-align sa pisikal na mundo. Sila ay mga palatandaan na ang iyong mga panalangin, manifestasyon, at tahimik na pagsusumikap ay naririnig. At ngayon ay sinasagot na. Mga pagbabago sa emosyon, pakiramdam ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Habang ang mundo ay maaaring pakiramdam na hindi matatag, nagsimula kang makaramdam ng kakaibang kapayapaan. Tahimik. Parang may isang bagay sa iyong loob na nahulog na sa lugar. Hindi ito kawalan ng pakialam. Ito ay pagkakahanay. Ang tahimik na lakas na nararamdaman mo ay ang iyong kaluluwa na naghahanda upang tumanggap. Kapag ang ingay sa paligid mo ay hindi na nakakagambala sa iyong sentro, ito ang oras na malapit ka na sa manifestasyon. Hindi ka na tumatakbo. Ikaw ay nag-aalaw, at ang pagbabagong iyon ay magnetiko. Hindi inaasahang mga pagkakataon na dumarating mula sa walang kalaban-laban, isang biglaang alok ng trabaho. Isang email mula sa isang mahalagang tao. Isang mensahe ng pakikipagtulungan. Isang random na ideya na maaaring magbunga ng kita. Hindi ito random. Ito ay mga setup ng universo. Leo, matagal ka nang nagpapatunay ng iyong halaga. Ngayon, ang iyong halaga ay nagsisimulang humatak ng mga bagay patungo sa iyo. Ang mga pagkakataon ay dumarating, hindi dahil hiningi mo, kundi dahil ikaw ay sa wakas ay enerhiyang naka-align sa nararapat sa iyo. Malakas na intuisyong pagtulak at matitingkad na mga pangarap kamakailan, ang iyong mga pangarap ay maaaring mas makulay, mas simboliko, na parang ang iyong subconscious ay nagsusubok magpahayag ng isang bagay. Maaaring ikaw ay nananaginip ng tagumpay, apoy, mga leon, mga bukas na pinto, o pag-akyat ng hagdan. Ang mga ito ay mga palatandaan ng pagtaas at paggising. Pati sa araw, ang iyong tiyan ay maaaring biglang mag-udyok sa iyo na mag-apply para sa isang bagay, magsimula ng proyekto, o tanggapin ang isang panganib. Sundan ang mga pagtulak na yon. Hindi ito iyong imahinasyon. Ito ay gabay. Emosyonal na pagpapalaya, pag-iyak, pagmumuni, pagpapatawad. Kamakailan lang ba ay umiyak ka ng walang dahilan? Nagmuni-muni tungkol sa iyong nakaraan? Nagpatawad sa isang tao? Ito ay spiritual detox. Nililinis ng universo ang emosyonal na espasyo bago ito magbuhos ng mga biyaya. Ang yaman ay hindi dumarating sa magulo at magulong puso.
Kung ikaw ay nagpapalaya ng mga tao, sakit o pressure, congratulations. Nag-iimprenta ka na ng espasyo para sa kasaganaan na paparating. Ang kwento ni Maya, isang Leo na tahimik na naghintay at sa huli ay bumangon. Si Maya ay ipinanganak sa isang gabing puno ng kidlat noong Agosto, nang ang kulog ay kumalabit sa mga basag na bintana ng isang maliit na apartment na may tanawing Manila Bay. Mula sa simula, kumikislap siya ng mas maliwanag kaysa sa mga ilaw sa kalsada, isang sanggol na may matinding sigaw at mga mata na parang nagsasabing, "Panoorin mo, isang araw, babaguhin ko ang dilim na ito at gawing liwanag." Ang kanyang ina, isang solong magulang na nagtitinda ng gulay sa palengke, tinawag siyang maliit kong leon. Dahil bago pa siya matutong maglakad, si Maya ay tumatayo sa harap ng mga nambubuli at maliliit na bata. Ipinagtatanggol sila gamit ang isang matigas na titig at isang magaspang na teddy bear. Sa buong pagkabata, siya ay nagbigay ng higit pa kaysa sa kanyang napanatili. Kung ang isang kaklase ay nakalimutang magdala ng pangtanghalian, ibinabahagi ni Maya ang kanya. Kung ang kanyang ina ay umuwing pagod, si Maya ang nagmamasahe ng kanyang mga balikat imbes na tapusin ang mga takdang aralin. Pinuri siya ng mga guro dahil sa tapang. Ang mga kaibigan ay umaasa sa kanyang tawa. Ngunit kakaunti ang nakakapansin kung gaano siya kadalas magsuot ng parehong luma at punit-punit na sapatos, o kung gaano siya kadalas hindi kumain upang makakain ang kanyang mas batang pinsan. Gaya ng bawat Leo, ang pagmamataas ang nagtahi ng mga butas sa kanyang buhay. Natutunan niyang magningning ng sobrang liwanag na walang nakakaalam kung gaano kapait ang mundong kanyang ginagalawan. Sa edad na 22, si Maya ay nagtaguyod ng pamilya mag-isa. Ang sakit ng kanyang ina ay nagdala ng mga bayarin sa ospital sa kanyang mabigat na balikat, at ang pandemya ay nagbawas ng kalahati sa kanyang sahod bilang call center agent. Ngunit patuloy siyang dumating ng maaga, nagtagal ng hating gabi at nagturo sa mga bagong empleyado. Ipinangako ng mga supervisor ang promosyon sa susunod na quarter, sa susunod na taon, kapag may budget na. Bawat pangako ay isang binhi na itinanim niya sa matigas na lupa ng pasensya, at bawat sira o pagkabasag ng pangako ay ang hangin na sinusubukang bunutin ito. Sa likod ng matiyagang ngiti, ang mga gabi ay brutal. Buksan niya ang refrigerator at makikita lamang ang toyo at wilting na gulay. Ang mga bayarin sa kuryente ay nakatambak na parang mga gray na gusali sa mesa. Minsan, tumatayo siya sa balkonahe, tinitingnan ang makulay na haze ng lungsod at binubulong, "Universo, kung nakikinig ka, alalahanin mo ako." Pagkatapos ay itinago niya ang dasal sa kanyang dibdib at humarap sa isa pang bukang liwayway. Ang hindi alam ni Maya ay ang langit ay nagsisimula ng tumugon. Mabagal, tahimik, sa mga paraan na hindi pa niya nakikita. Ang unang kislap, isang pangarap ng ginto. Noong huling bahagi ng Marso 2025, ang pagod ay nagtulak kay Maya sa isang malalim na tulog kung saan siya ay nanaginip ng paglalakad sa isang bukirin ng mga sunflower na mas matataas pa sa mga skyscraper. Sa gitna nito ay isang nag-iisang gintong pinto, kumikislap na parang araw sa tanghali. Hinawakan niya ang hawakan at nagising na may luha sa kanyang mga pisngi, ang puso'y mabilis na tumitibok. Nang umagang iyon, ang mga angel numbers ay sumunod sa kanya sa bawat sulok. Isang-isa, isa sa kanyang alarm clock, 888 sa isang dumaan na jeepney na may plakang lisensya, 2-2-2 sa isang ticket ng customer service. Ipinasa niya sa Google ang mga kahulugan at naramdaman, ang isang kuryente. Mga bagong simula, kasaganaan, pagkakahanay. Ito ang unang bulong na may higit pa sa mga bayarin at deadline na nagaganap. Ang ikalawang palatandaan, isang imbitasyon na hindi inaasahan. Isang linggo pagkatapos nito, isang manager mula sa isang kalabang kumpanya ang nagmensahe sa kanya sa LinkedIn. Narinig niya ang tungkol sa kanyang malasakit sa mga customer, ang kanyang record-breaking na retention scores, ang paraan ng pagpapasaya ng mga stress na agents sa kanyang desk. Kailangan nila ng team lead para sa isang bagong proyekto na magsisimula. Ironiya, sa Mayo.
Ang sahod? Triple ng kanyang kasalukuyang sahod at isang signing bonus na sapat para matubos ang lahat ng utang sa ospital. Binasa ni Maya ang mensahe ng 3 beses, nagdududa kung ito ay spam. Sino ang maghahanap ng isang babae na humihiram pa ng wifi mula sa kapitbahay? Ngunit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsasabing, oo. Nagdasal siya, nagpasalamat sa universo at nagtakda ng interview para sa Abril 20. Noong gabing iyon, ang mga ulap ay humiwalay sa itaas ng balkonahe at ipinakita ang isang konstelasyon na may hugis liyong puno na tinahak ng isang meteor. Naluha siya at pakiramdam, kahit saglit lang, ang kalangitan mismo ay parang umaatungal ng kanyang pangalan. Ang huling pagsubok, isang bagyo. Bago ang pagbukang liwayway. Sa araw ng interview, ang ulan ng Manila ay bumalik ng may galit ng monson. Ang mga kalsada ay binaha, ang mga taxi ay naglaho, at ang tanging pares ng sapatos ni Maya ay nabasa. Sandali, lumuhod siya sa kalsada, ang maskara ay dumaloy, at halos sumuko. Baka hindi para sa akin ang higit pa. Baka nagkamali ang universo ng address. Pagkatapos naalala niya ang bawat pagkakataon na siya ay nagdala ng iba. Ang bawat pagkakataon na siya ay ngumiti sa kabila ng sakit. Tumayo siya, walang sapatos, nakalubog sa tubig hanggang bukong-bukong. Sumakay ng isang matandang motorcycle taxi at dumaan sa traffic habang hawak ang kanyang payong na parang espada. Dumating siya ng 15 minuto ng huli. Basa ang buhok, ang damit ay dumikit sa katawan. Ngunit nagsalita ng napakagandang pasyon tungkol sa empatiya, pamumuno, at pag-convert ng reklamo sa loyalty. Kaya't ang panel ay nanatiling tahimik. Isang interviewer ang bumulong. Ang bagyo ay nagdala ng araw. Tinanggap siya agad. Mayo 7, 2025. Ang leyon ay umaatungal. Sa kanyang unang araw, ibinigay ng HR kay Maya ang isang sealed na sobre na naglalaman ng kanyang signing bonus. Binuksan niya ito sa likod ng elevator at naramdaman ang kanyang mga tuhod na kumalas. Ang eksaktong halaga ng utang ng kanyang ina sa ospital, dagdag pa ang isang extra peso. Para sa magandang kapalaran, ngumiti ang HR manager. Kinabukasan ng linggong iyon, si Jupiter ay pumasok sa trine ng Venus at pinagana ang pangalawang bahay ng Leo. Noong gabing iyon, ang kanyang Craigslist side hustle, mga custom na digital artwork na kanyang ipinost ilang buwan na ang nakalipas, ay biglang naging viral nang i-repost ito ng isang sikat na tao. Ang mga order ay dumami mula sa 10 kada linggo hanggang 300 sa loob ng 4 na araw. Ang kanyang telepono ay naging isang symphony ng mga notifikasyon ng pagbabayad. Tumawa siya, umiyak, at sa wakas ay naintindihan. Ang universo ay hindi nakalimot. Ito ay naghahanda. Ang bawat tahimik na sakripisyo ay interes na lumago sa isang kosmikong bangko. At nang ang mga bituin ay pumutok, ang kanyang account ay bumangon. Pagbabalik loob na sandali noong Mayo 28, nang si Jupiter ay nagkumpletong conjunction kay Mercury. Si Maya ay tumayo sa isang pribadong balkonahe ng ospital kasama ang kanyang gumagaling na ina. Binayaran niya ang lahat ng utang, pina-upgrade ang kanilang apartment, at nagsimula ng isang savings fund para sa mga scholar ng kanilang komunidad. Ngunit ang pinakaminahalaga ay hindi ang pera, kundi ang biglang pagkilala sa mata ng mga tao. Ang mga kaibigan na minsang umaasa sa kanya ngayon ay ipinagdiriwang siya. Ang mga managers na hindi siya pinansin ay ngayon ay ino-quote ang kanyang estilo sa pamumuno. Hindi na siya ang hindi nakikitang tagapagtulong. Siya na ngayon ang leonesa na pinunong ginawaran ng ginto ng universo. At iyon, Leo, ang kwento na naghihintay na magsalaysay sa iyong buhay. Isang paalala na ang mga bagyo ay hindi dumating upang ilubog ka. Dumating sila upang dalhin ka. Kapag tumaas ang mga kosmikong agos ng Mayo, magagawa mo bang umatungal tulad ni Maya at ang kininang pinto na nagbubukas sa iyong harapan? Ang dapat gawin ng Leo upang ganap na tanggapin ang kanilang yaman sa Mayo. Kapag ang mga kosmikong pintuan ay bumukas, kailangan pa rin ng mga kamay ng tao upang dumaan. Ang planetaryong symphony ng Mayo ay tumutugtog ng iyong tagumpay.
Leo. Ngunit kailangan mong itugma ang ritmo nito sa matapang at malinaw na aksyon. Gamitin ang mga hakbang na ito, pantay na bahagi ng praktikal na estratehiya at pagkakahanay sa kaluluwa, upang angkinin ang bawat piso, dolyar, at biyaya na ipinapaalit ng universo para sa iyo. Isulat ang iyong royal budget at wealth vision. Araw 1 hanggang 7 ng Mayo. Maglaan ng isang gabi na walang istorbo. Kandila, kalmadong musika, gawin itong isang seremonya. Isulat ang bawat natitirang utang, bawat pangarap na hindi pa natutupad, at bawat numero na nagpapagulo sa iyong tiyan. Pagkatapos, lumipat sa susunod na pahina at isulat ang iyong wealth vision 2025 sa kasalukuyang tense. Madali akong kumikita ng piso, Adaban Queen, bawat buwan sa paggawa ng trabahong mahal ko. Pinupunduhan ko ang pangangalaga sa kalusugan ng aking ina. Nag-i-invest ako sa ari-arian bago mag-Nobyembre. Ang mga numero plus emosyon ay nagiging magnetic na target. Ang yaman ay nangangailangan ng trono. Bigyan ito ng isa sa papel. 2 gawin ang solar plexus sunrise. Ritual. Araw-araw, pagbukang liwayway. Ang iyong ruling planet ay ang araw. Tanggapin ito tulad ng isang hari. Habang sumisikat ang araw, tumayo ng nakaharap sa silangan. Mga palad na nakalapat sa iyong tiyan. Huminga ng malalim ng 5 bilang, iniisip na ang gintong liwanag ay pumupuno sa iyong katawan. Mag-exhale ng 5 bilang at ilabas ang mga pagdududa. Ibulong ang 3 affirmations. Ang tapang ko ay umaakit ng walang limitasyong kasaganaan. Bawat sakripisyo ay bumabalik na pinarami. Ang yaman ay nagsisilbi sa pinakamataas kong kabutihan at sa mga mahal ko sa buhay. Gawin ito ng 9 na magkakasunod na umaga. Obserbahan kung paano ang tiwala at ang mga pagkakataon ay tumataas kasama ng araw. 3. I-activate ang Jupiter-Venus window, Mayo 8-8. Sa pagitan ng mga petsang ito, si Jupiter ay magkatrine kay Venus, nagpapalakas sa sektor ng pera ng Leo. Magtakda ng mga mahahalagang launches, pitches, negosasyon sa sahod, o malalaking benta sa loob ng panahong ito. Practical na tip, mag-send ng mga email o proposal sa pagitan ng alas 9 ng umaga at alas 11 ng umaga lokal na oras kapag ang solar energy ni Leo ay pinakamataas. Idagdag ang isang maikling, taos-pusong kwento kung paano tinutulungan ng iyong trabaho ang isang tunay na problema. Pinapalakas ni Jupiter ang pagiging bukas palad ng espiritu. Ika-4, sabihin ng oo sa hindi inaasahan, buong buwan. Ang universo ay maaaring magtago ng mga biyaya sa mga detour. Isang huling minutong imbitasyon sa conference, isang kaibigan na nagmungkahi ng side hustle, isang kliyente na humihiling ng serbisyo na hindi mo pa naibibigay. I-default na, oo muna, mga logistics later. Tandaan si Maya sa motorbike na binaha, ang kasaganaan ay sumabay sa parehong bagyo. Kung ito'y maluwang, kahit na nakakatakot, bahagi ito ng iyong wealth map. Magbigay ng iyong nais tanggapin, Mayo 28, ang full circle day. Sa Mayo 28, kung kailan si Mercury ay magtatagpo kay Jupiter, mag-donate ng oras, talento, o pera sa isang tao, o sanhi na sumasalamin sa iyong mga dating paghihirap. Binabalik nito ang karmic na daloy. Ang pera ay dumadaloy ng pinakamabilis sa mga landas ng tunay na awa. Leonardo's secret? Ang sigaw ng leon ay pinakamalakas kapag ito'y ipinagtatanggol ang kanyang kawan. I-lock ang mga hakbang na ito sa iyong kalendaryo, Leo. Ang aksyon ay isang dasal na ipina-express sa pamamagitan ng kalakasan at mindset. I-marry ang mga earthly moves na ito sa heavenly timing. At ang Mayo ay tatandaan ang iyong pangalan. Naitala sa mga numero sa bawat statement, kontrata, at pusong nagpapasalamat na iyong maaabot. Ang Mayo ay ang banal na ganti ng Leo, isang panahon ng pagtanggap. Inaalala ng universo ang bawat tibok ng tapang na ibinuhos mo sa katahimikan, Leo. Inaalala nito ang mga gabing itinahi mo ang mga pangarap ng ibang tao habang ang iyo ay unti-unting nauurong sa dilim. Ngayon, sa ilalim ng naglalagablab na canvas ng Mayo 2025,
25, ang kosmos ay ibinababa ang kanyang sulo at nagbubukas ng isang landas na pinapahira ng ginto. Gintong matagal mo nang nakuha sa mga hindi nakikitang larangan ng laban. Ang sandaling ito ay hindi awa. Ito ay kosmikong katarungan. Ang kagandahang loob ni Jupiter, ang biyaya ni Venus, ang muling pagsilang ni Pluto, at ang mabilis na momentum ni Mercury ay nagkakatipon upang magbayad sa iyo sa mismong wika ng iyong mga sakripisyo. Yaman, pagkilala, malikhaing kalayaan, at matatag na pagpapahalaga sa sarili. Ang kailangan mo lamang gawin ay salubungin ang tadhana. Pumasok sa mga pintuan na dati mong ipinagtanggol para sa iba at angkinin ng trono na lihim mong itinayo para sa iyong sarili. Kaya, huminga ng malalim sa pagsikat ng araw, lagdaan ang kontrata, ilunsad ang ideya, sagutin ang tawag ng intuisyon. Hayaan mong ang mga hangin ng Mayo ay itaas ang buhok ng leon na matagal mong itinago sa ilalim ng kababaang loob. Dahil sa wakas, ang mundo ay handang isalaysay kung ano ang palaging alam ng mga bituin. Si Leo ay ipinanganak upang magningning, at ngayon upang magtagumpay.